sa paggamit sa kanila, napariwara ba sila? Nababoy ba sila? Nabastos ba sila? Yun po yung titingnan natin. Okay? By rights, i-base natin sa batas, yes, may mali. Kasi pinapakita, ina-expose, ina-exploit yung kahirapan. Pero, may tumutulong ba sa kanila? Doon sa isa sa content, no, ni Daddy Frankie, na may title na Tatay ni John Paul nakitang nagsusugal. Okay? Yung content na yan po. Meron po dyan pinin, no, nakapin na comment ng isang, hindi daw siya basher, no? Para sa kanya, concern lang siya. Meron po kong comment doon na pinin na medyo hindi maganda kung sinabi or maybe totoo nga na ine-express niya lang yung shallow opinion na aking bibigyan ng reaction. Actually, sinagot na siya and sinagot na rin ni Daddy Frankie yun. So, kung ano po yan, yun po yung lalamanin ng content ko na to. And most of you, maybe nabasa na to, napanood na to dahil grabe na yung views nito eh. 359k na eh. So, mostly, makapanood na. No? So, I'm just sharing my opinion on that comment nitong isa sa mga followers, viewers ni Daddy Frankie, bashers, no? Name it, whatever you want, but ako po ay magbibigay lang ng aking reaction. So, makikita nyo po yan pagka binuksan nyo yung, ano na yan, yung content na yun na may title na Tatay ni John Paul, nakitang nagsusugal. Okay? So, panoorin nyo po yun or basahin nyo po yung comment. And ipapakita ko rin po sa inyo at siya pong bibigyan ko ng reaction. But bago po akong magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. And matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Right? So, ito po. Allow me to share that portion, comment ng taong ito na hindi raw siya basher. Hindi daw po siya basher, ha? Concern lang siya, no? Dito sa mga ginagawa ni Daddy Frankie. Okay? So, basahin ko lang po, no? Ito sabi niya, si Cybergarm. Okay, bakit ganon, Daddy Frankie? Transparent ka. Nga, inaasa mo pang bili ng gamit sa bigay ng tao sa kanila. Pinagkakakitaan mo videos nila, kala ko bigay yung cellphone. Ba't ganon? Solid followers po ako, di basher. Nanonood kami at di nag-skip ng ads para makatulong sa mga taong tinutulungan ninyo. Okay? Yan yung sinabi ni Cybergarm. Okay? Sir, madam, no? Ito po. Actually, pinaliwanagan naman ng ibang mga nag-comment din. Ayan, katulad si Ma'am Yolanda Tejada, no? Yun ang bili ng nagpadala. Okay? So, kumaga may mga nasasabi na, no? And marami pang nag-react diyan. It's more than 400 ata yung naging response niyan. Kasi nga pinin eh. para mabasa talaga ng karamihan. Kaya pinin nila yan. And even Daddy Frankie, no, or kung sino man yung may hawak ng account ni Daddy Frankie, sinagot yan. Now, ito yung sa akin. Sir, ma'am, no? Unang-una po, katulad ng sinabi ng Yolanda, yan po ay galing sa sponsor. No? Kaya nga po, yan ay sinishare sa atin ni Daddy Frankie at ng iba pang mga nagcha-charity vloggers, no? Para po doon sa mga may gininto ang puso, doon sa mga sobra-sobra ang pera or mayroong kakayanan na tumulong, no? Yan po yung purpose ni Daddy Frankie. No? Isa po yan sa purpose na mailapit doon sa ating mga kababayan na medyo nakakaluwag-luwag.
No? Yun po yung purpose doon ni Daddy Frankie. One of the purpose. No? Kasi nakita nila, di ba, yung kahirapan, so tumulong sila. And yes, kumikita. Totoo yan. Lahat ng mga charity vlogger, lalo na yung mga nagba-viral yung video, kumikita po yan. Pero bumibilang po ng buwan bago po nila makuha yung revenue. No? Lumagay po tayo sa ganun ha. Nakatulad ng sinasabi ni Ma'am Cyberguard. No? Hindi po katulad ng mga sponsor na agad-agad po nakakapagpadala yan through remittance, GCash, no? Kumbaga, on the same day or 1 day, 2 days, no? Maibibigay kagad yung tulong. No? Kasi ang punto ni Madam dito or ni Sir is pinagkakakitaan yung video. Yes, pinagkakakitaan talaga po yung video. Totoo po yan. Kumikita pa talaga yung video. Katulad nitong, itong kung nasaan yung comment na to, 359k views. May kita po talaga yan. No? Kang tanong, kailan po makukuha? Diba? Huwag niyo pong isali yung mga previous. Dito po tayo sa video na to. No? Sa video ito, kung nasaan yung comment na to. So, yes, kumita. Pero kailan makukuha ni Daddy Frankie? After a month. Diba? Gusto nung sponsor agarang matulungan. So, ganun po yun, madam. No? Doon po binabase. Hindi po dahil sa tumutulong transparency Daddy Frankie, pero bakit kinukuha sa iba? And yung kita po ni Daddy Frankie, no? Yang mga kasama niya po, no? Yan sila Sir JB, Risky, and the rest, nung kasama niya, even Van Damme, no? Pinapasahod niya po yan. May bayad po yan, no? Kailangan din pong kumita ng mga tao yan. So, hindi lang po yan kita ni Daddy Frankie. Meron po siyang mga pinapasahod na tao. Mayroon po siyang mga taong babayaran mag-edit, mag-video, no? Gasolina. Di ba? Pagkain nila, kuryente nila. So, hindi lang po yan nakapokus kay Daddy Frankie. Meron pong mga ibang nakikinabang dyan na hindi man directly sa mga beneficiary, no? Pero, indirectly, beneficiary pa rin yung target nun. Kasi paano sila makakahanap? Paano nila nalaman yung katulad ni John Paul, nung nanay ni John Paul, si Polly B, di ba? Si Aljon, di ba? Paano po nalaman ni Daddy Frankie? It's because of taong mga kasama niya. And paano nila napuntahan yan? So, gumastos po sila. Okay? So, indirectly, di ba? Yung beneficiary pa rin ang nakikinabang. Paano? Yun nga po. Na-scout nila, nahanap nila. May nagsabi sa kanila, pinuntahan nila, nakita nila yung sitwasyon. So, lahat po yun, no? Kailangan ng pera. Diba? Ganun po yun. So, wag niyo pong iisipin na sinosolo ni Daddy Frankie yung kinikita niya dyan sa mga videos na sinasabi ninyo. No? Ma'am or sir, cyborg arms. Kung hindi ka man basher, well, it's good na minention mo yung ganyang bagay. Diba? Para maliwanagan ka, para mas ma-broaden natin yung paliwanag. So, wag po kayong mag-focus doon sa nakikita yung views at yun ay kita ni Daddy Frankie. No? Hindi po. Tignan nyo po yung mga expenses din nila. Sasabihin nyo, tumutulong siya eh. Dapat kanya yun. Yes! Kanya yun. Kanya yun talaga. Pero, sino po yung mga nakikinabang na iba? Di ba?
Kaya wag lang kayong tumingin, no, sir or ma'am, sa aspetong, uy, ang daming views ha. Laki ng kinita ni Daddy Frankie dyan. Uy, ang laki ng kinita ng vlogger dyan. No? Kasi tignan nyo, 359K views. Malaki po talaga yan. Laking pera po niya sa totoo lang. Kasi yung first 24 hours niyan, yan yung pinaka talagang nanduroon yung pera niyan. After that, meron pa rin yan. So talagang kumikita yan. No? Pero tingnan niyo po yung mga expenses. No? Hindi naman pwedeng ang gamitin ni Daddy Frankie yung kinikita niya sa negosyo niya, di ba? Yeah. Well, hindi, I'm not sure, but maybe during the time na siya ay nagsisimula, may kinukuha siya dyan, nakita niya sa negosyo niya. Di ba? So now that kumikita na yung channel niya, di ba? Maaring dyan niya kinukuha yan. And based doon sa naging response ni Daddy Frankie, malaki na yung naitulong, which is totoo naman. Di ba? Kasi ang target lang nila dati, yung nanay nila, John Paul. Pero lumalabas ngayon, mas kailangan din pala nila ng tulong. Yung mga bigay-bigay ni Daddy Frankie na hindi na natin nakikita, most likely, galing sa bulsa niya yan. Yung mga nakikita po natin na mga binibigay niya, yan ay galing sa sponsor. No? Bakit ginagawa ni Daddy Frankie yan? Yun po yung transparency na sinasabi niya. Na yung binibigay ng sponsor, 100% bumabalik sa sponsor yan. Ay, bumabalik yan doon, pumupunta doon sa mga beneficiaries niya. Now, yung gasolina, pagkain, no? And other expenses like videographer, malamang dyan niya kinukuha sa kinikita niya. And yung mga hindi natin nakikita na, no, na hindi niya binavlog, most likely, galing sa bulsa niya. Diba? So yun po yung pag-isipan natin. Huwag po natin pag-isipan na kasi manggagaling sa sponsor naman yung tinutulong ni Daddy Frankie. Yan po kasi yung request at kagustuhan ng sponsor. No? At yan po ay hindi hiningi ni Daddy Frankie. Kusa po nilang binigay yan. Anong ginawa ni Daddy Frankie? Ipinakita yung sitwasyon ng buhay. No? Nagamit yung mga tao? Yes, nagamit. Pero sa paggamit sa kanila, napariwara ba sila? Nababoy ba sila? Nabastos ba sila? Yun po yung titingnan natin. Okay? By rights, i-base natin sa batas? Yes, may mali. Kasi pinapakita, ina-expose, ina-exploit yung kahirapan. Pero may tumutulong ba sa kanila? Kung yan ba ay sasabihin ko lang na hindi ko pinapakita sa inyo, maniniwala pa kayo? Diba? Kailan nyo pinaniwalaan yung mga charity vloggers na yan? Nung nakita ninyo yung sitwasyon ng buhay ng mga taong pinulungan nila. Di ba? Ngayon, kung verbally lang nilang sasabihin, sa tingin nyo, may ganito karami na manunood sa mga videos nila? Di ba? Yes, may mali. Kung yun yung sinasabi ng batas, but yung batas bang yan, pag pina-implement natin, makakaya na tulungan yung mga taong yan? Di ba? Kung yung sinasabi nilang nagamit yung kahirapan ng mga taong ito to exploit, no? Kaya mas pipiliin pa nila yan kesa sa maghihirap sila, hindi matulungan yung mga mahal nila sa buhay. Di po ba? Maging practical po tayo, no? Tingnan po natin yung nangyayari talaga. Pero yung realidad ng buhay. Na marami sa mga kababayan natin yung nakakalimutan na. No? Nakakalimutan ng mga ahensya ng gobyerno na siyang magpapatupad ng batas. Okay? So wag niyo pong masyadong balikan yung kinikita ng mga vloggers, ng mga charity vloggers, ng mga content creators. Kasi kahit na kumita yan, meron pong pinagkakagastusan din. Katulad ko, no? Gumagastos po ako sa internet ko, sa ilaw ko, sa oras ko.
So, yung mabigyan ng konting rewards in return, no, malaking bagay po yun. But those are secondary. I have my own reason. Diba? Dahil nagugustuhan ko po yung pinapakita nila. Na gusto ko pong makita nung iba pa. Maipaliwanag base sa naiintindihan. Okay, so doon, no, ma'am, sir, no, maganda po yung inyong sinabi, no? Pero sana po unawain ninyo kung ano yung mga bibitawan yung salita. Sa akin po, walang problema yan. Normal yan. Dahil, yes, it's a comment na dapat bigyan ng importansya. No? Negative man yan or positive. Para sa mas malinaw, no, na sagot dyan sa katanungan na yan. Okay, so hindi lang po kay Daddy Frankie yan. It applies to all charity vloggers. No? Na meron silang mga pinagkakagastusan po. At hindi po sa lahat ng oras, no, sa bulsa nila manggagaling. Dahil kailangan din po nilang kumain. Okay? Kailangan din po nilang i-enjoy yung pinaghirapan nila. And remember, they are working. Nagtatrabaho po kaming mga naggagawa ng content. So, at least, di ba, magkaroon kami ng revenue is a reward from our effort in doing these kind of things. Okay? So, yan lang po at maraming salamat.